Hello po sa inyo guys. Okay, so magandang gabi po sa inyo lahat. Na-late na po ako ng 1 hour kasi inaalagaan ko po yung pamangkin ko. Okay. Antayin na natin ang 100 viewers para makapag-start na tayo. Haba-haba nito. Teacher Joy, hello po ma'am. Okay, so dinagdag ko lang po yung discussion kasi maikli lang to ha. Sine and cosine graph ulit tayo guys, pero may phase shift tsaka vertical shift ulit. Hindi ko lang tinapos kasi mahaba po siya, okay? Yun na lang. Okay. So, isa-search natin niya sa ano? Isa-search natin. So, bago ako after ako mag-enlive, i-download ko po yan sa TikTok, then download ulit sa YouTube para mapanood mo yung hindi mo napapanood yung sa live ko, okay? Wesley, hello po. Okay, so discussion for today, sine and cosine graph ulit with vertical shift and phase shift. Pero dadagdagan natin tong konting lecture natin. Even and odd function tayo, okay? Paka-share na lang po ng live, okay? Okay, even and odd function, guys. Kailangan matandaan mo tong theories na to, ha? Yung ibig sabihin yung pareho. So, f of negative x equal to f of x. Halimbawa, even yan. Cosine of negative x ay parehas lang po siya sa cosine of x. Magagamit ito in ibang discussion. Ay, sa graph, pwede naman. Second of negative x equal to, paras lang siya ng second of x. Sa ibang discussion na yun, ha? Pero mo siya gawin graph yan. Okay? Dito naman, add f of negative x equal to negative f of x. Sine of negative x ay pares lang siya sa negative sine of x. Cosecant of negative x equal to negative cosecant of x. Tangent of negative x equal to negative tangent of x. Always remember guys, kapag nakakita ka ng notice nito, lalabas yung negative, okay? Cotangent of negative x equal to negative cotangent x. Okay, kung gagamitin mo yung discussion ng even and odd function, pwede mo siya aralin sa ibang discussion. Katulad nito, sa graph na to, na hindi kami nag-aaway ni Sir Rick's archive na akala kasi pareho. I'm sorry, akala ko kasi magkaiba. Pareho lang pala. Ang tinatanong is y is equal to cosine of x and y is equal to cosine of negative x are differing graph. Pag sinaping different sa Tagalog ay magkaiba. The answer is no. Explain. Dahil lang sa ano pa si add? Ito yan add, di ba? So, explain. Even po to, ha? Even function po to. Akala kasi magkaiba. Pares lang pala. Kasi may negative, positive. Hindi. Akala kasi kapag may negative pababa, hindi naman pala. Dahil mahirap to ipaliwanag sa akin nung nakaraan, guys. So, focus muna tayo doon sa cosine x. So, mother graph ang tawag doon, guys. Mother graph of cosine x.
ito po yung itsura niya. Kailangan nyo cosine nyo, ang amplitude natin is 1, doon ka magsisimula, then wave po. Pero, akala lang kasi, pag may negative guys, ito, up sa camera, yan. Kapag may negative guys, is the downward law? Hindi po, mali po kayo. Marami kasi nagkakamali, kasama ko. Hindi ko naman alam na gagamit ka ng ganito na kailangan mo siyang explain. Kasi, bakit pareho? Kasi yung y is equal to cosine of negative x ay pares lang po siya sa cosine of x. Simplify as even function. Pag sinimplify mo to, magsusolve mo siya, ang katumbas nun ay cosine of x. So, ibig sabihin yung cosine of negative x at yung cosine of x ay iisa lang ang graph niya at iisa lang ang itsura niya. So, tandaan nyo pag hindi mo alam ng ganito, obserbahan nyo mabuti yung even function. Pares lang po kaya nga equal siya. Kaya naglalagay ko ng asterisk kasi ayan lang po yung paliwanag. Okay? Nagets? Gets niya? So, pakipollow ang aking live, guys. Okay. Dito naman, sa mga hindi nakakalam dyan, ito yung pinag-aaway. Hindi kami nag-aaway. Ito yung inaano namin, pinadidipatian namin. Akala kasi, guys, magkaiba po sila ng location. Ito may negative 3, may negative 3. Akala kasi, magkaiba ang graph. Hindi naman pala. Same graph po. Bakit? Kasi ang sign of negative x ay pareho lang siya ng sign of x add function po. Ito po yung add function, guys. Asin yung sign. May asterisk ako dito, Kapag sign of negative x ay pareho lang siya sa negative sign of x. Tandaan nyo, kapag may negative yun nasa loob, tapos sign siya. Dapat negative sign of x, okay? Ito katumbas doon. Ayan. Same graph yan. Okay? So, in case of 3, amplitude natin is 3. It means, bababa lang siya kasi from the word negative yung amplitude, bababa lang siya. Si sign kasi mag-umpisa sa origin. Pero, pag may negative, downward po yan. Pero pag may nagkaroon ka ng ganito, hindi po siya magda-downward kasi ang explanation is the add function. So, bago ko muna mag-graph nito, kailangan mo siyang i-simplify yan. So, ito nga sinasabi ko sa inyo kapag ito, nakakita ka ng negative x, yung sign ay magiging kalabasan is negative 3 sign of x as the same graph. Kung titignan mo yung graph nito, negative 3 sign of x, since yung amplitude natin is negative, downward yan. Pero yung x positive, wala. Pero ang problema, ito, ma'am, downward naman po, hindi po ganun ang kadali ang ipaliwanag. Kasi, hindi naman part ba may negative yung nasa loob ng x is downward agad? Hindi po, nakakamali po kayo. Kailangan alam niyo yung even and odd function bago kayo magsigi-sige. Kasi mahirap ito ipaliwanag para sa akin dati. Ngayon, nalaman ko na. So, isi-simplify, since sign is the negative of x, ay kailangan may ilabas. So, add numbers, add functions, di ba? Ito katumbas yan. Since 3 sign of negative x ay pares lang po siya sa negative 3 sign of x. So, ito na po yung magiging itsura. Halos the same. Pero itong isa na to ay ibang-iba na dito. Ito na so na negative 3 sign of negative x. Ito po. Talagyan ko na yung annotation. Ito. Yan. So, y is equal to negative sign of negative x. So, ito, pagalawin natin to. Since, add number to, sign of negative x, palalabasin natin to, ito yung explanation. Ginawa ko, diba, sign of negative x, magiging negative sign of x. Nilabas ko yung negative times negative will be positive. So, 3 sign of x ay iba na po ang graph niyan. Pag sinimplify mo to, magiging 3 sign of x.
Nagets? Gets niya? Or kaya, eto guys, pag hindi nyo kasi naintindihan theories, etong itsura para lang po ng 3 sin of x. Ganun lang siya. Paras lang po to ha. Sinimplify ko to kasi odd function po siya. So, ito yung magiging itsura. Pag dinespose mo yan, type mo y is equal to negative sin of negative x at type mo rin yung y. Sige na nga, nalagay natin to. Y is equal to 3 sin of x ay pareho to. The same the graph. Nagkaintindihan, guys. Okay, kung hindi naman lang ang graph ang i-apply mo doon sa even and odd function kapag ibang discussion, minsan to the point, yung proven identities sa ibang topics na lang kasi sobrang haba to. So, kunwari, cosine of negative x, ay apply mo siya as a even function. Ito na yon. Katumbas yon. Pares lang yon. Tapos, si sine of negative x ay even odd number. Ulitin ko. Cosine of negative x is the even function kasi pares lang po siya. At yung sine of negative x is the odd number. Since ang cosine is x at yung sine is y, cotangent po. Hindi po yung tangent. Aral kayo mabuti ng magic hexagon ha. At yung, di ba, cosine is the x, yung sine is y. X over y, cotangent po yan. Hindi yan tangent. Ang tangent, y over x yun, ha? Kaso may negative tangent of x. Ito yung, kailangan i-simplify nyo, hindi nyo kayo basta-basta, ha? So, kailangan paalala nyo, bago kayo mag-graph, yung familiar po kayo sa mga negative, ang ganyan, kailangan, guys, eto, balikan nyo nito. Kailangan makasaulo mo yung ganyan kasi hindi kayo basta-basta mag-graph kasi baka mamaya, ay, may negative, hindi naman pala. Kasi baka mamaya magkakamali kayo. So, kailangan yung aralin nyo mabuti yung even and odd function bago kayo mag-graph ng sine and cosine. Or even, sa trigonometric function of graphing, kailangan dumang po kayo dito, aralin nyo mabuti. Okay? Sige, screenshot na. Another example muna tayo. Okay. Paano naman po pag ganito po, ma'am? Cosine of x times pi. Ayun na po yung given. Ano yan? X is e. Pero yung cosine of, cosine is equal to cos x plus y. Ayan ang alam ko, pero itong kabila, xe, hindi ko rin po alam yan. Wala po akong alam. Ang alam ko lang ngayon, y is equal to cosine quantity of x plus pi plus 2. Pwede mo siya gamitin ng fresh shape at vertical shape. Pero ito, hindi. Period po ata yan, ma'am. Period. Hindi ko po alam yung given. Pero ito pagkakataon, kaya ko itong gawin, pero yung kabila, hindi. Hindi ko pa sigurado. Okay? Sige, ano natin to? Ano to? X is e. Hindi ko alam yan. Ano discussion yan? Pero kaya ko yung y is equal to cosine quantity of x plus 5 plus 2. Kaya ko yung compute, pero ito, yung kabila, hindi. Pasensya ka na. Hindi ko pa na-experience yan. Okay, so, screenshot na tayo, screenshot. Kita niyo yung ilaw namin? Malabo, no? Labo ng ilaw namin. Yan, natin to. Yan. Sige, yan. Patry daw. Sige, patry natin. Pero yung kabila, hindi ko may sasolve kasi hindi ko po alam. Sige, pagbibigyan kita ni KKJ. O sige, sabi dito, mamaya na lang to. So, y is equal to cosine. Sige, try na natin solve. Cosine. Hirap niya na. X plus pi. Iba na tong, yung pi para medyo madali, pero mahirap lang siya pag, i-plotting the x-axis yan. Mahirap yan. Pero yung ganyan, hindi ko masyado alam yan eh. Yung kabila. Ito kaya ko ito i-solve, pero yung kabila hindi. Hindi ko pa yung ipa-promise. Pasensya na. Depende po sa experience sa pagtuturo. Sige, hanapin natin sa AI, baka sakali. So, bakit may
Di ko alam yan. Di ko masyado alam yan. Pasensya ka na, kapatid. O yan. Sige, screenshot mo muna ha. Another example muna tayo, guys. Okay. Ay, hindi ko master yung Provin. Like Provin lang po sa geometry yung yung similar triangle theorem, yung ASA, AAA, tapos SSS. May Provin po yan, kaso konti lang. Pero yung magtinaton sa mga abstract algebra, may Provin yan. Digs, physics. Okay. Okay naman nakapag-screenshot na. Pero hindi ko buburahin to kasi palatanda natin. Okay? Burahin ko muna to. Okay, another example ulit, guys, ha? Pakipicturean ng ganito, importante ito, ha? Kasi importante, even na nag-function kapag nag-ano kayo, hindi kayo sige-sige mag-graph. Kasi baka mamaya, may negative x lang yan. Yung biro yan ganyan, ha? Muntik na po akong mapahiya, kasi ipapalumal kung bakit, Akala kasi pareho. Akala kasi magkaiba, hindi pala pareho. Ano ba? Hindi daw totoo yung sine and cosine. Do you believe that? Na alin? Ano hindi totoo ng alin? Hindi ko gets. Ano saan yan? Yung graph? Graph ba to, Dix? So, sa ano pong trigonometric identities proving po? Yung like sa, kunwari, yung let's say, cotangent data, ipoprove mo dun sa 2 plus 3 blah 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 blah, magpo-proving ka. Gagamitin mo yung magic hexagon. Yun ang alam ko. Pero yung abstract algebra, parang mahirap na po yan i-discuss yung abstract algebra. Kasi ang master of proving kasi pinag-aralan yung abstract algebra. Mahirap ito sa mga math major. Okay, solve na tayo. Okay, so yan na natin to. I-solve na natin to galing kay Siko. Okay. Wala na yata si Sir Archive, no? Ito galing to kay Sir Siko. So sabi dito, solve na natin. May vertical shape at press shape. Okay? Challenging to. Mahirap yan. So, sabi dito ni Siko, y is equal to 3 cosine of quantity of x, 6x minus 5, close parenthesis. Y is equal to 3 cosine times quantity of 6x minus 5. So, bago ko muna maganyan, guys, lapit sa camera. So, meron tayo letter A dito. Ang A natin is 3. Tapos ang B natin. Medyo, ang problema nga lang natin, kapag may nagkaroon kasi nasa labas, yung, let's say, 4x, yun yung magiging B natin. Meron to the point yung mga natutunan math teacher nyo, sa panoob lang yung nagpo-focus. So, depende. So, since yung B natin 1, dapat ito yung focus natin. So, 6. Tapos, yung C natin, meron siya phrase shift. Kailangan niya yung phrase shift niya, baguhin niya yung sign niyo. So, di ba, negative, maging positive. Positive 5 yan. Tapos, hindi natin, wala. So, wala tayong vertical shift. Hi, Sir Matuto. Hello po. Hello po, sir. Okay, yung amplitude natin, guys. Amplitude. Absolute value of 3 is equal to 3. Tapos, yung periodic or period for the short, 2 pi over absolute value of B. Kailan? 2 pi over, yung B natin is absolute value of 6, diba? Kailan? Mag-ano ka pa? Cancellation method to. Kailan? Pi over 3. Sa problema nga lang, meron po siyang phrase shift. Ang gagawin natin, kung phrase shift yan, ito pag gagalawin natin. Ang tawag doon phrase shift. Pag phrase shift yan,
tawag doon phrase shift, yung letter C natin, ito yung pagagalawin natin. To make sure that 6x minus 5 is equal to 0. So, palabasin natin yung negative 5 para change the sign. Magiging 6x is equal to 5. Divide mo by 6. Ilan? X equal to 5 over 6. Or, pwede nyo gamitin yung shift, yung phrase shift nyo will be the formula C over B. Ano yung C natin? 5. Apan yung B natin? 6. Ito nyo, shortcut lang. Meron doon to point, etong C over P to, hindi to itatranslate sa ibang even. Bakit? So, papaliwanag ko na lang. Okay. Tinatawag po ako na miss ko na una. Tinatawag na daw si Dixie. Wait lang. Yan. Ayan. 3, 6, 9, 12, 15, 16. Okay na po. Okay lang yan. Ganun talaga, pag nababantay kasi ng bata eh. Umpisa ko lang. So, ito na pa yung phrase shift natin. Kung may kayo, kung gusto nyo, ito na lang. Pero meron to pa yung C over B. May nangyayari talaga. Hindi po siya tatama. Promise, may nangyayari talaga. So, ito talaga yung ano natin. Kasi shortcut method lang po siya. Okay? Yan. So, yan guys. So, ang tawag doon, X-sales. Ito yung X-sales. Ang X-sales, siya yung magiging dagdag sa mga values of X-coordinate natin. So, ang X-sales are P over 4. Or yung periodic ang tawag doon. Yung periodic natin is the pi over 3 all over 4. So, simplify. So, 1 over 3 times 1/4, edi ano na siya, ang sagot is 5 over 12. So, 5 over 12 na siya. Ito yung magiging X-sales natin. Tapos, wait lang. Kapag nagkakaroon ka ng combine, ganito. So, phrase shift, ang phrase shift natin ay 5 over 6. Ipag-plus mo yung sagot sa periodic. Ano yung periodic natin? 5 over 3. So, ito na yung sagot natin. Hindi na po pwede i-compute kasi may 5 na po. Kung man-number yan, isi-simplify na po. Yan na po, okay na. Okay na po. Okay na po. Okay, game na. So, ano bang gagawin natin? So, ano ito ba yung domain and range natin, guys? Ito ba yung domain and range? Ang domain niya, from the cosine, so ganun pa rin, negative infinity, positive infinity, or r na lang. Tapos yung range natin, ang range natin, pwede, with let's say, interval notation, since, itong natin yung amplitude natin, negative 3, 3, close bracket. Or yung ginawawag na yung inequality, such the y is less than or equal to negative 3, less than or equal to negative 3, close braces. Okay. So, pwede na tayo mag-graph. So, i-copy mo muna yung ganyan. So, may tanong po kayo dito. Galing to kay Sikwa. Susunod natin to. Ma-challenging yan. Mahirap yan. Pero kung mas malala talaga yung vertical shift, yun ang pinakamahirap. Kung etong mga numbers pwede. Yung medyo mahirap naman pag may numbers. Kapag may 5, medyo madali lang siya. Ang problema sa mga estudyante, hindi sila sanay sa radian. Ganun yan. Okay, mag-drop na tayo guys ha. So, dito muna tayo guys. Lapit sa camera, Mary Ann. Goodbye. So, ganito pag-graph nito. So, sulatan natin yung given. Y is equal to 3 cosine quantity of 6x minus 5. Yeah. Mahirap talaga magturo kasi minsan nagkakamali. Ganito pag-graph nito. Problema nga lang, may phrase shift. So, sabi ni, medyo mali ko lang yung nakaraan kasi hindi na tama. So, dito, right here, dapat gitna yan. Ano mang gagawin? So, since ang mauuna
Sa interval na to, ang mauuna sa interval na to ay 5/6. So, 5/6. Ang gagawin natin dyan, guys, ang phrase shift, siya yung mauna. Kasi number yan eh. Kung pinakauna yung phrase shift natin, yung sagot natin. Pangalawa, ang gagawin natin dyan, itong sagot na to, i-add mo siya sa sinagot natin yung X-sales. Ano ba yung X-sales natin? Ito ba yung X-sales natin, ha? Ano ba yung X-sales? Ang X-sales is period over 4 pag sinimplify 5/2. Ang gagawin natin dyan, pag hindi kayo marunong mag basic math, talaga mahihirapan kayo. So, anong gagawin? 5/6 plus 5/12 is pinag-combine na lang. So, eto. So, 5/6, pwede baliktarin yan yung sulat nyo. Ito na po yung maging sagot. Hindi nakasimplify kasi nakasimplify na yun eh. Pwede baliktad yung 5/12 plus 5/6. Yung writing, okay naman. Pero ang problema nga lang dyan, nalilito sila. Para makuha mo to guys, makinig. 5/12 plus 5/12 plus 5/6. Huwag na natin pakalaman to. Ito papakalaman natin. Gawin nating fraction. 1/12 plus 1/12, ilan? 2/12, lowest term. Hindi to basta magpa-final answer is hindi kayo naglo-lowest term. 1/6 divisible by 2. Okay, divisible by 2. So, magiging ano na siya, 5/6 plus 5/6. Check. Okay na. Ang kasunod nito, guys, para makuha mo itong ginakaganto. So, 5/6 plus yung X-rays natin. 5/12. Gawin nating fraction. So, 1/6 plus 1/12. So, butterfly process pwede naman. Sa akin, LCD, kaya lang sigurado tayo. So, what is the LCD of 6 and 12? So, yung 12, 24, 6, 12, ito yung 12 lang. Kasi ito yung pinakamalaki. 12 divided by 6, 2 times 1 is 2. Plus 12 divided by 12, 1 times 1 is 1. Ilan na? 3/12 lowest term ay magiging 1/4. So, magiging, ano na siya? Magiging 5/4. 5/4 plus, ay, mas mauna yung 5/6. 5/6 plus 5/4. Para makuha mo itong ganito na to, ano pa? So, 5/4 plus 5/6, 12. Gawin natin 1/4 plus 1/12. 12. Siya yung malaki. So, 3 times 1, 3. 4/12 or 3/4. 3/4 daw. So, 5/6 plus 3/4. 3/4. 1/4. Sige, wait lang. 1/4 ba? Ay, 1/4 pala, no? Sorry. Taga, double check natin. Mapaya ako dito. Oh, 1/4 nga. So, bakit naging 1/4? So, 4/2. Oh, 12 nga. 12. 4, 8, 12, 3. Tama. 4/12. 4/12 naman. Okay. 4, 8, 12. 1/3. 1/3? 1/3 ba? 1/4. Bakit naging 1/4? Double check ko nga. Sandali. Ayan na natin. I-relate natin. 1/4 lang talaga. So, 1/4 lang talaga. So, 5/6 plus 5/3. 5/3. Bakit 5/3? Si Clouds, buti naman. I-demonstrate natin. 4, 8, 12. 12. 4, 8, 12. 3. 4/12. So,
4, 8, 12. Nga, 1/3 nga to. Nga, double check natin. Magkamali pa ako. 5/6. 5/12. Tapos 5/6. 1/4. Okay na. Okay ba? Nagets? Oh. Three over 4. Di ano to? 4/12 is 1/3. Okay? Medyo nakakalito sa fraction eh. Ingat na kayo sa mga dissimilar. Mag-butterfly process kayo. So, since yung 3, yung amplitude natin, gawin natin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kailangan pantay yung pag-graph ha. Okay na tayo dito. Sige, linisin natin itong mga to. Kailangan naka-broken line para hindi lumampas ang amplitude natin, guys. Hello po sa inyo. Pag 3 yan, dito ang 3, dito ang negative 3. Kailangan naka-broken line yan. Okay. So, yan. Ang gagawin natin dyan, kailangan matamaan ko tong given na to. Since yun nasa mathway, i-search nyo lang ito. May lalabas yung tables of values natin. So, ito tatapat dito sa 3. Tapos, itong dito. Tapos, ito. Tsaka ito. Tsaka ito. Yan. So, given that way, guys, kailangan maingat lang po kayo sa graph. So, dito right here. Yan, lalakay. Dito, baka dito. Dagdagan nyo na lang ha, kung gusto nyo. Ayan. Kung gusto nyo dagdagan, ipagpatuloy nyo. So, since, ilan ang 5 key points? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, hanggang dito tayo. Ito na yung final answer natin, guys. Kung gusto niyo dagdagan, ito, kung wari, 5/6 o 5/3, yung excels natin, yung 5/12. But ganito, 5/6 plus 5/3 plus 5/12. Gawin na natin yung dissimilar fraction, yung mga numbers natin. Huwag na ito papakalaman kasi wala naman size yan. Ito yung pagagalawin natin. So, 1/3 plus 1/12. So, LCD natin is 12. Siya yung malaki. So, ano yan? 1 dito plus 3, 6, 9, 12. 4 yan. 3, 6, 9, 12. So, 4 to. Ilan na? 5/12. So, ito na yung magiging 5/6 plus 5/12. Dagdag lang to kasi iano ko lang to. Who is Kelsey Low po? Who is Kelsey Low po? Yan na. Mahirap yan eh. Bakit ganito? Saan ba kinukuha nito? Kasi 5/6 plus 5/3, yung excels natin, yun yung magiging addition para magkaroon ka ng sagot nito. Para makuha mo to, etong given, ipa-plus mo yung excels natin, which is the 5/12. Babalik ka ng dissimilar fraction, may process muna tayo, di ba? 12, yan. Sabog yata ako. So, ito pag-plus mo to. So, 1 times 12 is 12. 3 times 1 is 3. So, ano nga? 15/36. Ano po ito sasabihin? So, 3 to, no? Divisible by 3 kasi 1 plus 5 is 6 divided by 3. Oh. Ayan, di ano yan? 5 yan. Ito, 12. Kasi, 3 times 12 is 6. Yan, 6. So, ito nga, 5/12. So, apply siya as a butterfly process. So, tapos na tayo dito ha. So, ang magiging domain natin, guys, ang domain natin, meron na pa tayong domain. Pero hahanapin natin yung maximum. Ano yung maximum natin? Siya yung pinakamataas. Since ito yung pinakamataas, may tatas pa dito. Ito lang. Ito yung pinakamataas. So,
maximum natin is 5/6, 3. Yun lang. Tapos minimum natin, siya yung pinakamababa. May bababa dito, wala, di ba? Ito yung pinakamababa natin. So, 5/6 plus 5/6, comma, -3. Intercept, bahala kayo sa buhay nyo. Depende yan. So, intercept natin, 1, 2, 3. So, intercept, 3 yan. Pwede naman hindi lagay, basta may measure. Makakita ni yung teacher nyo. Ang intercept, ito yung matatamaan. Sa sakto-saktong x-axis, 3 yan. So, 5/6 plus 5/12. Pag in-exact mo yung value, in decimal, pwede. Pwede, using the calculator. Kaso bawal ng calculator. So, ito na lang. 0. Tapos, ay 5/6 plus 5/4, 0. And, ano pa dito? So, 5/6 plus 55/12, 0. Double check natin, meron baka magkamali. Okay na tayo dito, ha? Ito minimum natin, ha? Ito yung minimum. Sandali lang. Mali ata yung minimum natin. So, mali pala. So, yung minimum natin is 5 plus... I'm sorry, 5/6. Kali, hindi po ganito. Mali. Mahirap ang i-edit dito. Papapaya pa ako. 5/12. 5/6 plus 5/12. Dito. Intercept natin. Baka magkamali, Mary Ann. Landahan ka naman. Okay. Tapos. Minimum natin ay 5/6. Tama. Tapos 5/6. Okay na. That's it. May tanong po kayo dito? Pwede niyo screenshot. Medyo challenging to kasi may free ship yan. So, screenshot nyo. Another example mo na tayo. Doon tayo sa free ship. Okay? Okay, screenshot. Pakishare ng like, guys. Sa mga nagtatanong dyan, ma'am, paano ba kinukuha nito sa 5/6? Ito po ay free ship yung pinakauna. Siya yung magiging initial natin. Pag sinolve mo tong 5/6 plus 5/12, yung 5/12 ay yung galing sa exercise natin na sinolve natin kanina. Combine na po yan. Pinag-dikit na yan. Yung simplify. Pag nakuha mo to, let's say 5/6 plus 5/12 plus 5/12. Kasi 1/2 plus kasi 1/12 plus 1/12 magiging 2/12 or yung tinatawag na 1/6 kasi balikan niyo yung similar fraction, okay? Then, marunong kayo mag-plus lang naman yung mga excels natin eh. Kung marunong kayo mag-compute, kung babalikan niyo yung mga basic math, pwede naman, di ba? Okay na ba? Nakapag-screenshot na? Sige, screenshot niya. May tanong po kayo dito. Pwede kayo magtanong. Mag-ano naman na tayo, guys, ha? Mahirap to. Very challenging na pag ganyan, may file na. Ibahin na lang natin to. Ibahin dito sa given na to, ibahin ganyan. So, papakita natin mamaya. Siko, ito na po yung magiging totoong sagot, ha? Napaya pa ako nung isang araw. Laser archive. Yan. 5 to, ha? Parang hindi maintindihan yung 5. Yan. Yan. Okay na. Okay, another example, guys, ha? Bubrahin natin to, ha? Bubrahin muna to. Another example, guys. Hindi pa naman ako mag-edit, sa totoo lang. Okay.
Dito naman, another example ulit po na tayo guys ha. Medyo madali lang po to. Patapusin natin to ha. Friday the 13th. Ay, oo nga, Friday the 13th na. Di naman natin na naging totoo sa Friday the 13th. Depende naman sa Panginoon. Diyos lang daw talaga bahala sa buhay natin. Obviously. Huwag lang talaga mamasamain. Iba naman dito ha. Ibang given daw. I-compare natin dito. So, y is equal to 3 cosine of the 6x. Ito lang may parenthesis. 6x minus 5. So, meron po tayong A is the 3. B natin is 6. Tapos, wala po tayong phase shift at meron po tayo vertical shift ay negative 5. Bakit nawala ang C natin? So, wala. Kung may meron yan, halos kompleto naman natin. Okay, medyo mahirapan pa tayo. Ito yung amplitude natin. Amplitude natin is absolute value of 3. Tapos yung periodic ay 2 pi over absolute value of B. 2 pi over yung B natin, 6. Matik. Lowest term, cancellation method, dividan na. 5 over 3 ay na naman tayo. Yan na. Mag-ingat ka. 60 degree. Bakit 60 degree kasi? Eto. 5 over 3 times 180 degree times radian or pi. Cancel out. Kailangan marunong kayo mag-lowest term or mag-divisibility rule. Ilan na? So, 3 times 6 is 18. So, ang sagot dito is 60 degree. Ano yan? Radian to degree yan ah. Conversion lang yan. Sige, kopyahin mo na. Yan lang. That's all. Iba naman yung pi over 2. O yan. Iba yan ah. Kailangan marunong kayo mag-convert. Mag-convert na lang. Okay, mag-memorize na po kayo ng mga radian to degree. Kapag yung nagmamadali ka. So, wala naman po tayong wala po tayong phase shift. So, wala tayong exchange kasi kailangan may siyan. So, ang gawin natin kapag vertical shift, ganito, tuturuan ko kayo. Ang vertical shift ay, since yung vertical shift nyo, negative 5, upward lang po. Upward lang, mali. Downward lang po, downward kasi pababa. Or kaya, ganyan na lang po kayo. Kasi mag-step up ka in 5 beses. Or kaya, compute mo na lang. Vertical shift plus yung amplitude natin. Yan ang formula yan ah. Dalawa yan. Minus amplitude. Ano yun? Arrow natin guys ah. Ano yung vertical shift natin? Negative 5, di ba? Plus amplitude is 3, ilan? Ano sagot dito? Negative 5 plus 3. Eto mamaya na to, negative 5 minus 3. Anong sagot dito? Comment down below. Hindi basta puro nood lang. Wala na yata nanonood ako na mag-adjust. Negative 5 plus 3. Mas malaki ang given na value is na negative. So, minus. 5 minus 3 is 2. So, para sila negative, plus yan. So, magiging 8. Kasi 5 plus 3 is 8. Tapos negative. Para sila sila. Ganun lang. Tapos na rin. That's it. Kaso problema nga lang, guys. Kung gusto niyo mag-exercise na lang kayo. Kasi hindi na. Kasi imamano-mano ko lang si exercise natin. Ang exercise natin ay periodic over 4. Ano yung periodic natin? 5 over 3 all over 4. So, pag minultiply mo yan, 5 over 3 times 1/4, magiging 5 over 12. Yeah, pwede hindi, wala na lang. Okay?
So, yung amplitude yung initial, di ba? Wala tayong initial nito, guys. Tignan na natin yung initial. Gelatin, nandito ka, gelatin. Kaso wala naman po tayong yung natin, yung phrase shift natin. So, pag wala, di wala. So, pero what if kasi yung vertical shift natin, nawawala lang siya, di ba? So, yan. Since natin itong mga to, may overload natin. So, pwede gawin natin yung scales. Wala naman po tayong phrase shift. Kung may phrase shift, siya yung magiging unang center ba natin. Kaso wala. Di ba, pagsisimula natin, kung ay maniwala, discardin nila yung 5/3, kalahati ng 5/3, kalahati ng sagot, tapos add lang na talaga. So, try na natin. Kung ay inyong maniwala. So, mag-domain range muna tayo. So, domain, ganun pa rin. R or negative infinity, positive infinity. Range natin, isang range natin, ganda pag-compute ang range natin. So, pag range natin, hindi na ito 3, mali po yan. So, ito yung focus natin. So, since itong range natin, gawin natin interval notation, open bracket. Sino ba ang mas nauna? Negative 8 o negative 2? Negative 8, kasi makikita natin sa number 9 ng mga negative integers, yan ang mauuna. So, negative 8, negative 2. Close bracket, or pwede naman inequality. So, y such the y is the negative 8 is less than or equal to y is less than or equal to negative 8. Close braces. Okay? Ganun lang. So, try na natin yung exercise natin, i-apply natin sa totoong buhay. Kapag hindi, hati-hati na lang. Okay na ba? So, dito muna tayo. Sulatan na natin yung given. So, yung given natin is y is equal to 3 cosine of 6, quantity of 6x, close parenthesis minus 5. Wala po tayong phrase shift. So, ang gagawin natin dyan, syempre, mag-drawing muna tayo mga x-coordinate natin. You make sure, since, wag na natin pakilaman to guys, hindi yan makakasama. So, it means, ito yung focus natin. Yung sanagot natin kanina yung vertical shift plus amplitude, yung sagot natin, yun yung gagamitin natin for the given of the value of the y-axis. Nagets? Ano yun? So, kaso negative po siya, bababa tayo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asin yung negative 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung negative 5 natin. So, broken line po ito para hindi makalimutan. Harangin nyo ng broken line para hindi kayo lumampas ng amplitude natin. Ganito pag graph niya na. Kasi gawa ng vertical shift. Nagets? Tapos sinagot natin negative 2. Ito yung negative 2, di ba? Haharangin natin to. Or kaya, kung may logic po kayo sa pag-iisip nyo, since yung negative 5, negative 5, step up na natin to. Kuwari, ito yung negative 5 yung given. Tatas mo siya upward. Kasi positive 1, 2, 3. Or kaya, pababa 1, 2, 3. So, or kaya, kung ano maniwala, computation na lang. So, negative 8. Di ba 5 yan? Ganito ang logic yan. Negative 5, magsa-step up ka ng 3 beses kasi amplitude. So, sa 2, 3, napakasimple. Or kaya, magsa-step down ka ng 3 beses kasi amplitude natin is 8. So, 1, 2, 3. Kung ay maniwala, vertical shift plus amplitude, vertical shift minus amplitude. Ganun lang siya. Ay, Gelatin, thank you sa pag-live ng live ko. Broken line natin tong like this. Wala na tayong pakalam sa 3, walang silbi yan. Okay, since cosine yan, negative yan, focus natin si cosine. Ang priority si cosine, imbes na
ang magsisimula din yung amplitude, nag-iba na. Ito lang gagamitin natin. Pero take note, yung mga sign nyo, tignan nyo kung negative or positive. Kasi pag negative, pababa yan, doon ka mag-umpisa. Wait lang, waiting lang. Saglit lang, hindi pa tapos. Since negative, ayan, 5 lang po yung mag-umpisa. Pero kung tignan natin yung negative, pag negative pababa, alin po dyan pababa? Ito. So, kung ano yung pinakamababa negative, siya yung mauna yung mag-graph. Ganun lang yun. Yes? So, umpisa na natin yung exercise natin. And since, eto, 5/12 na. Pag kinumpute mo to, wait lang. Wala tayong vertical sheet, parang hindi yata a-apply sa exercise natin. Wala lang. Parang ano lang to, parang magkakalabo-labo na. So, try natin. So, 1/12 plus 1/12. 12, di ano na, 1/6. O, di, pwede pala. Okay. So, 5/6. Sinugot natin kanina, 1/6 plus 12. 1/6 plus 12. 12. 3/12 or 1/4. So, 5/4. Dito naman, yung sanagot natin kanina yung period natin, kaya maniwala. Teka lang. Asan na ba ako? Tama to. Hindi ko nang ilobos term. So, 1/4 plus 1/12. 12. Sabihin ko muna to. 4, 8, 12, 4, 8, 12. So, ano to? 5/3. Kaya pwede naman siyang gamit sa exercise natin. Ganun lang. Ito yung initial na exercise natin, yung paninumula. Ito guys, ito yung exercise natin. Pwede mo siya gamitan ng exercise natin. Yung maging initial natin dito. Sinugat natin kanina. Yan. Tapos, pag kinumpute mo yung exercise natin sa kappa-exercise natin, kasi wala naman tayo phrase sheet eh. So, 1/12 plus 1/12. Pag ginana mo to sa basic math, 1/6. 1/6 plus 1/12, magiging 1/4 na siya. 5/4. Pag sinugot mo to, makuha mo to, 1/4 plus 1/12, 4/12, or 1/3 na lang. Kung gusto mong dagdagan, 1/3 plus 1/12. Yung exercise natin, 5/12. 12, 3, 6, 9, 12. So, 4 plus 5/12. So, 5/12. So, 5/12. Tama ba? Double check mo nga. 3, 6, 9, 12. So, 4. Tama. 5/12. Dinagdag ko lang ito para sigurado tayo. Okay. Ganito pag-graph niya na. Makinig. Listen. Okay. So, since, yung medyo mahirapan pa tayo, since yung 5 natin nasa gitna, cosine, kapag cosine, yung amplitude magsisimula, kaso may vertical trace na tayo, kaso negative po to, teka lang, double check natin ito para sigurado tayo. Saglit lang. Okay, wait lang. Baka daw. Bakit? Baka daw. Saglit lang, anak. Ano yan ay? Ano ba may ano?
Mga baba, may ako magpapahinga. Lalatag ako may ano kapag hinakot kung matulog. Pasok ako bukas. Okay, wait lang. Sana lang to. Mahaba pa ito, mahaba. Ay, wait lang. Okay na. So, pag may negative, guys. Yan. Medyo mahihirapan pa tayo, guys, ah. Siya yung, kung ano yung pinakamababa, siya yung magiging unang graph natin. O, since pag, okay, wait lang. Wait lang. Focus natin to. 2. Siya yung mababa. Siya yung... Okay, so gets. Kapag negative, ano yung pinakamababa? Negative 8 tsaka negative 2. Siya yung mababa, siya yung mag-uumpisa sa cosine. Ganito logic. Kasi pag negative yan, negative, since negative, ano yung pinakamababa? Negative 8 o negative 2? Negative 2. Siya yung mag-uumpisa, magpo-point. Kasi cosine siya. So, right here, papantay mo dito. Right here. Ito. Tapos, ito. Papantay mo rito. Asa na ba ako? Ayan. Yan. So, pwede na tayo mag-graph. Dahan-dahan lang. Ganyan. Tapos, ito, baba. Yan lang. Pwede kayo mag-ganyan, no? Yan. Ito na yung final answer natin. Ganun lang. Medyo magulo lang po yung magulo lang po yung ganito. Tandaan kapag yung may negative sign, ang logical guys. Ang logic kasi to guys, kapag may negative, umpisa ka sa 5. Ano yung pinakamababa? Negative 2 o negative 8? Kasi si negative 8, siya yung naging unahan sa number line. Yung negative 2, siya yung bumaba. Kapag yung positive, ano yung mas malaki? Negative 8 o negative 2? Negative. Mag-upward siya kasi positive siya. Kung titignan natin itong another example na to, ito negative dahil 2 cosine 4x minus 3. Titignan natin isa. Ay, gets ko na. Okay, so, okay, kung maximum yung pinag-uusapan, since cosine niya, maximum na po to. So, maximum ay 0 and negative 2. Ito yung x at yung y-axis. Tapos, minimum natin, kasi minimum natin marami. So, magiging 5, value of 5 over 6, negative 8. Tapos, yung mga origin, yung intercept natin, yung mga intercepts ay wala magaganap na intercept. Kasi, pag intercept yung magaganap, dapat nasa x-axis lahat yung mga eksakto. So, wala. Hindi ko na ito susulatan. Kasi, vertical shift po tayo. So, wala. Nagets? Nagets mo na gelatin? Ulitin ko kapag yung may vertical shift, o cosine yan. Ang cosine, imbis na amplitude mag-uumpisa sa point natin, kung titignan natin yung negative, kapag may negative, downward, negative, bababa. Alin ba ang mas mababa ang number? Negative 8, negative 2. Negative 2, siya yung mababa. Doon ka mag-uumpisa. Pag sign yan, iba naman discussion yan. Okay, another sample muna tayo. Screenshot yung gelatin. Okay, another example muna tayo guys. Part 3 na naman tayo. Yan. So, screenshot. Another example muna tayo. Pag hindi mo nagets, ulitin natin yung mga values natin. Nagets na daw ni Gelatin. Thank you sa paliwanag ha. Pwede kayo magtanong dito kung nahirap ko kayo magtanong. Or kaya, etong 5 over 3, pwede mo siyang hatiin. Kunwari, 5 over 3 times 1 half. Gawin mo 1/3 times 1 half. 1 over 6. Ito,
O, ganun lang. Tapos kalahati ulit 1/6 times 1/2. E di 1/3. So, eto na yun. Tapos ipag-plus mo siya. Ganun lang, napaka-basic lang po yan. Ay, nandito na lang ulit. Okay na, buburahin natin to. Another sample tayo. Ito naman. Whew. Okay tayo. Another sample muna tayo, ha? Screenshot. Okay na. Erase. Tapos, next time na ako na ipopost ko, mahirap na yan. Magagabi na eh. Kaya tayo dito. Okay, another example mo tayo, guys. Ito. Hey, hello po, Sir Sus. Medyo maingay yung aso namin. Ito, madali lang to kasi wala naman siyang friendship. So, ganun pa rin. So, 2 sine of 4x quantity minus 3. Walang quantity. Okay, lapit sa camera, Mary Ann. Ang A natin is 2, ang B natin is 4, ang C natin ay wala, ang D natin is negative 3. Hindi po kompleto yung mga equation, general na po yan, mas mahirap na po. Next day ko na lang, kasi magtulog kasi yung asawa ng kapatid ko. Okay. So, amplitude natin, ang amplitude natin is absolute value of 2 is equal to 2. Tapos yung periodic ay 2 pi over, ano yung absolute value of B natin is 4. 2 pi over 4, cancellation method, edi pi over 2. Yan na naman tayo. Or kaya, i-compute natin 180 over 2, edi 90. Or 90 degrees na lang. Huwag na tayo mag-exercise kasi yung pwede naman talaga ni-start yan. Okay, so, yan. Okay, vertical shift plus amplitude, vertical shift minus amplitude. Vertical shift natin, negative 3 plus amplitude natin, which is the 2. Negative 3 plus amplitude, minus pala. Minus 2, ilan? Negative 1, negative 5. Yan na. Tapos na. Tapos yung exercise natin, para make sure ang exercise natin, P over 4. So, yung periodic, ito yung periodic, diba? So, 5, value of 5 over 2, all over 4. So, times lang. Tingnan yung aso, pagpasensya mo na. So, 5 over 8. Ito yung magiging initial natin, or interval, tawag na interval. Ayun, so yung manguna sa number line ng value ng x-axis natin. Ganun lang. O, sige na, mag-ano na tayo, mag-graph na tayo, ha. Pero pag ninyo kakalimutan, ang domain natin, ganun pa rin, R or negative infinity, positive infinity. Ang range natin, since naka-vertical shift natin, open bracket, alin ba mauna? Negative 5 kasi sa'yo mauna. Negative 5, negative 1. Close bracket or inequality natin. Y such that y is na negative 5 less than or equal to y less than or equal to negative 1. Close braces. Yeah. Okay na. Ngayon tayo. Sige, copy mo muna to. Magagabi na eh. Okay, graph na guys. Graph na. Since hindi ko na gagamitin yung excess, gets ko na yan. Okay, dito guys, graph muna tayo. Okay, so na ba? So, y is equal to 2 sine, mali yata ang sulat ko, 2 sine quantity of 4x minus 3. Okay, dahan sa paggagraph ha. Pababa tayo guys. So since pababa tayo, yeah.
Okay, so, may na aso. Pasensya na ang aking aso, guys. So, pagkakalangin natin yung vertical shift natin sa amplitude. Di ba, negative 3 yan? So, 1, 2, 3. So, dagdagan natin 3 hanggang 5. 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3. Negative 3. Broken line. Okay, so, yung ano natin, negative 1. Broken line ulit. Tapos yung isa naman ay negative 5. 3, 4, 5. So, negative 5. Para makita nila. Pwede numbers, pwede radian. Depende sa tinuturo ng teacher nyo. Para saan po itong review? Ano lang, tutorial lang naman. How. Yung gusto lang talaga matuto. Yung gusto lang talaga matuto about sa graph ng sine and cosine of vertical shift and phase shift. Shinare ko lang sa inyo para alam nyo how. Yun lang. Pwede siya gawin ng reviewer. Share ko lang sa inyo, okay? So, since yung ano natin, yung periodic natin, 5/2. So, dito, 5/2. Dito na lang, di magkasya. Kalahati ng 5/2, ganito. 1/2 times 1/2 is 1/4. So, 5/4. Kalahati ng 1/4 plus times 1/2. 1/8. So, 5/8. Pag dinagdag mo to, add mo siya. So, 1/8 plus 1/4. Pwede butterfly process, walang problema. So, 8. Siya yung pinakamataas, di ba? 8. Tapos, LCD, least common denominator. Kasi denominator fraction. Pero ang totoo, LCM po talaga yun. So, 4/8, tapos may 8. So, 8 divided 8 plus 1. 8 divided by 4, 2 times 1 is 2. So, ilan na? Edi 3/8. So, 3 pi/8. Tama ba? Is that correct? Tama to. Okay na tayo. So, ayan. 16 pi/16. Oh. Okay lang yan. That's okay. Ano, walang pangalan. Training pa lang yan. Paano to kinukuha? Interval po yan yung exercise natin. Kung ayaw nyo, ito yung kabuuan ng sagot natin sa periodic is pi/12. Kalahati sa pi/12 is pi/4. Or kalahati ng 1/2 is 1/4. Kalahati sa 1/4 is 1/8. Pag binasplus ko itong dalawa para masagot nito, ito na yun. 1/8 plus 1/4, 1 plus 2, LCD yan. 8 divided by 8 is 8. 8 divided by 8 is 1 times 1 is 1. 8 divided by 4 is 2 times 1 is 2. 1 plus 2 is 3/8. Hindi siya magkakalawas kayo. So, yun na. Ang ingay ng aso namin. O, anong gagawin? Focus, kaso negative. May negative yan, guys. Ingat na lang po kayo. So, ito yung focus natin yung 3. Kaso may negative. Siya yung mamaba. Ano yung pinakamababa dito sa number na to? Negative 1 o negative 5? Negative 1. Siya yung mababa. Since sign yan, ang panimula, ay mali pala, cosine pala yun, sorry. Si cosine pala, guys, tandaan pag cosine, yung negative natin, ang babasihan lang po yung mga mababa or mataas. Eh, si sine, so yung mag-uumpisa ka dito, negative 3. So, nandito na tayo. Si sine, nasa gitna po yung origin, eh, nag-iba na po yung vertical shift. Yan. Tapos, ito. Yan. Ito. At ito. Yan. Yung parang na kayo mag-wave, dagdagan natin. So, gusto magdagdagan to, 1/2. Ito, 1/8 over plus 1/2. 1/8 plus 1/2, 8 yan, di ba? Least common denominator ng 8 into, least common multiple niya is 8. 2, 4, 6, 8.
Hindi 5 over 8 na. 5 over 8. 5 over 8. Dinagdag ko lang para kasi yung magganyan. Asa na ba ako? Paway, puha, alon. Okay, pataas yun. Okay na tayo ha? O, game. So, sign niya na. Ito, manimula. Pwede pa ba? Maala kayo yan. O, yan. Tapos na tayo sa graph na to. Since wala naman po tayong intercept, maximum minimum na lang. Maximum, mataas, meron pa tayong mataas dito, di value of pi over 8, negative 1. Tapos yung minimum, yung pinakamababa, kaso sin kasi, wala siyang bababa dito. Kasi pag binundok mo, ito yung mababa. Kasi hindi naman idedeklara ang negative 1 do sa minimum kasi hindi mo siya magkukurbang pabaliktad yung bundok natin. Ito yung magiging minimum natin. So, I 3 pi over 8. Obserbahan nyo mabuti yung mga drawing. Bakit naging minimum? Ito lang yung minimum. Hindi naman yung magiging minimum yan. Ito yung minimum. Mas maraming minimum dito sa part na to. Ito yung pinakaunahan. Kailangan marunong kayo mag-observation sa drawing lang yon. So, yan. Ito. So, yan. Ito na yung tamang answer natin. Okay na, gets? May tanong kayo dito? Okay na. Okay, screenshot nyo. Okay? Another example muna tayo, guys. Ito ko, sign. Ito kakaiba eh. Positive yan, ha? Screenshot in 10 seconds. Paki-share ng live, guys. Bukas na lang po yung kaso Sabado, baka bukas ako magpo-continue natin yung yung complete the vertical appraise sheet. Kasi magagabi na. Papapagalitan tayo ng asawa ng kapatid ko. Hoy, thank you sa pag-reposted live. Ay, may tumatawag. Okay, burahin ko muna to. So, lang. Magagabi na eh. Bukas na lang po tayo magla-lecture, kompleto namin. So, maaga. Para makapaganda na tayo. Okay. Dito muna tayo, guys. Ito kakaiba, guys. Ganun pa rin. Wala po siyang ratio. Y is equal to negative. Ito medyo mahirap to. Negative 3 cosine of the quantity of 1/2 x plus parenthesis plus 5. Wala po siyang ratio. Lapit sa camera, Marian. Bilisan natin. Ang A natin is negative 3. Ang B natin is 1/2. Ang C natin wala. Ang D natin is 5. Kompleto. Ay, hindi pala kompleto kasi wala siyang phrase sheet. Okay, amplitude natin is absolute value of 3. Ilan? 3 na lang. Tapos yung periodic, 2 pi over, ano yung B natin? Absolute value of 1/2. Matic, 1/2 na po yan. Pag sinimplify na to, 2 pi, 2 times 2 times 2 pi. Bakit kinukuha? Kasi baliktad ito. 2 pi times 2 over 1. Ayan lang. So, simply, di 4 pi. Or multiply mo to 180 times 4. 720 degree. 720 degree. Or convert radian to degree na lang. Kung may calculator po kayo, kung tamad lang po kayo, pwede i-convert siya. Okay. Vertical shift plus amplitude. Vertical shift minus amplitude. Ano yun? So, 5 plus amplitude is, kaso may negative. So, yeah.
Teka lang. Pero ang problema lang guys, pati kaya ano natin to. Desmos natin para sigurado tayo. Okay, wait lang. May negative tayo. Ate, saan po nakuha yung 2 pi sa period? Formula po yan, ano? Walang pangalan, formula po yan for the period 2 pi over letter B. Ito ba yung, ito ba yung formula for the, ano? Sige na nga, para makita natin. Formula yan for the period natin, ha? Absolute value of B. Tinago ko lang to. Baka kasi mamaya malilito ka. Ito. Yan. Gets na daw. Ayan na natin sa Desmos para sigurado tayo. Ba yan? So, math way po tayo. Math way. Teka lang. Type mo muna kasi may negative eh. Para sigurado tayo. Okay, so sabi dito, y minus 3 cosine quantity 1 okay, graph. Ang picture natin, wait lang. Ano mag-graph nito? Pataas, okay. So, try natin kailangan tumaas to eh. Wait lang. So, try natin kasi may negative. Dapat plus 2 eh. Try natin to, yung vertical, yung ano natin. So, since positive, negative, negative. So, ano na to? 2 na to. Ito, positive 8. Hello, wait lang. Ay, hindi siya apply. Mali. Oo nga, tama yung graph ko. O, tama yung hinala ko. Hindi pala kasama. Mapaalala ko lang guys ha. Kala hindi to kasama yung ano natin. Yung amplitude natin. Wala tayong pakailan sa negative. So, ganito pag-compute yan. So, 5 plus 3. Huwag yung negative, hindi kasama yan ha. 8. Tapos, 5 minus 3. Walang negative yan ha. Ilan? So, 2. Ganun lang. So, yung size natin, x size natin, ang x size natin, p over 4. So, ano yung periodic natin? Ay 4 pi over 4. Hindi pi na lang. Madali, di ba? Yun lang, that's it. Ang domain natin, malapit na kumatapos. Matukulong kasi. So, negative infinity, positive infinity, or R. Tapos yung range natin, ang range natin, yung range natin ay alimang una yung number line natin? 2, kasi siya yung pinakadulo. So, 2,8. Close bracket. Bakit? Kasi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Whole number yan eh. Natural number yan. Or such that y is 8 is less than 2y is less than 2. Close braces. Para matapos na tayo. Wala na tayong oras. Ayan na po. Okay, graph na tayo. Bukas na lang po yung magpapatuloy mamayang siguro mga alas 8 ng umaga. Doon na tayo sa oras eh. Okay. Since yung y is negative 3 cosine of the 1/2 x plus 5.
Okay, ingat na lang po tayo sa negative ha. Cosine yan, cosine yan. Nako, patay tayo dyan. Okay, since pataas po tayo yung vertical shift natin, dito muna tayo. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. Ginagaya ko lang yung sulat ng number 8 ng favorite teacher ko para mas maganda. Okay. Dito muna tayo sa camera, Mary Ann. Pero yung periodic natin, ang initial natin ay yung... Nasaan na ba ako? Ang initial ng exercise natin, siya yung interval natin. So, ito, susulatan ko na para gets natin. So, exercise natin, ito yung magiging interval. Yan. Yan, okay. So, pero ayaw nila ng may kalahati. So, hatiin natin to. Ito yung sagot ng periodic natin. Hatiin natin to sa apat. So, 4 pi. Kalahati ng 4 pi is 2 pi. Kalahati ng 2 pi is 5. Tapos dagdag 3 pi. Pag pineriodic muna tayo ng exercise. Exercise, pi times 5 is 2 pi. 2 pi times 5 is 3. Ayun lang. Hindi siya apply dito. Ay, sorry. 3 pi pala. So, ganito. X6 yung sagot niya interval maging 2 pi. 5 times pi is 2 pi. 2 pi times pi is 3 pi. 3 pi times pi is 4 pi. Or kaya, ganun, mano-mano na lang yan. Kalahati ng ganito. Yan. Kalahati ng ganyan. Ganyan. Add mo to para masagot to. Yun lang. That's it. So, since positive pi po tayo, broken line po tayo. Then, vertical shift plus amplitude is 8. Cosine po tayo ha. Pinaalala ko lang sa inyo. Yan. Tapos yung vertical shift minus amplitude is 2. Yan. Okay, since positive yan, cosine po tayo, ang priority si cosine, kung ano yung amplitude, siya yung mag-impulse yung mag-point. Kaso positive. Mataas. So, yung vertical shift natin sunugod na kanina, which is the 8 and 2. Ano yung pinakamataas? Ano yung pinakamataas? Yung nasa unahan po ng number line, 2 or 8? 2, siya yung pinaka-unahan. Hindi yung pataas. Kasi positive yun. Kung mababa yan, 2 tsaka 8, yung 8 kasi yung mababa. Kung may negative yan, guys, kung may negative, ang priority kasi sa negative, yung mababa, pag may negative, ito yung mababa, plus yan, siya yung maunan, so 2 po siya. Kasi sa number line, ang number line natin, 2, 3, 4, and 8. Yan number line natin. Since positive, ito yung pinakamataas positive. Pag negative yan, yung mababa. Gets? Siya, hindi, base lang po sa liit yan, so, or sa laki, so, ay na po yun. Okay. So, since positive yan, ito yung mag-umpisa tayo dito. So, dito. Yan. Dito. Yan. Dito na ako. Ito. Ito. At ito. Okay, graph na po tayo. So, cosine ko yan. Sala. Sorry. Yan. Okay na. Pwede dagdagan. That's yun lang. Ito yung itsura ng wave natin. Yun lang. Double check natin meron kung baka magkamali ka. Paalala ko lang kapag yung positive, cosine po yan.
Eto, mas yung unahan ng number line natin, siya yung positive. Pag nasa baba, negative, negative 8. Tignan natin sa Desmos, tignan natin. Ay na po yan. Ito pa yung magiging sagot natin. So, maximum natin, since ang maximum natin ay yung 25,8. Tapos yung minimum natin, since yung minimum natin, may pa-weight po tayo ay 0,2. So, wala tayong intercept. So, wala na. Hindi ko na susulatan kasi ang intercept yan magiging yung saktong value ng x-coordinate natin. Okay na ba guys? Na-gets? Sige, screenshot niya. Ayan, tapos na tayo sa oras. 7:37 na guys. So, kung titignan natin yung Desmos, sa Desmos po tayo, another example po tayo. Kung positive yan, tignan natin yung ano. Desmos po tayo ha. Tapos na tayo mag-compute. Positive ba? Pag positive, kung titignan niyo yung number line ng natural number, kung yun yung pinakaunahan, yun yung maging positive. Kung ano yung pinakamababa sa huli, siya yung maging negative. So, tignan natin. Watch and learn. So, y equal negative 3 cosine. Wala naman po tayong negative. Kung may negative, yung itatranslate ang even and odd function sa bukas na lang kasi wala na akong time. Pasensya na, nauubusan ako ng oras. Bukas ng umaga, itatry na, i-continue natin para bukas. Ubus na. Try natin na saya. Cosine! Cosine po yun. Yan. Compare natin yan. Yan. So, tignan natin kung may So, tignan natin yung y equal negative 3 cosine of the 1 divided by 2 of x minus 5. Ayan. Okay, ito yung kulay blue natin. Kung titignan mo sa graph, guys, para sa itsura pero iba ang location. Okay, kunwari yung vertical, yung natin, yung negative 5 kasi yun eh. Yan. Ang mangyayari kunwari yung vertical shift natin, ang naging vertical shift natin, wait lang, yung negative 2. Kunwari, i-demonstrate natin, negative 5 minus 3 is negative. Negative 5. Okay, thank you sa pag-send ng rose kay Keru. So, tignan natin. So, kunwari, ito yung natin. So, negative 5 plus 3 is negative 2. Ito yung magiging upper vertical shift natin. Tapos, negative 5 minus 3 is negative 8. Asan yun? Ito, negative 8. Kung priority si negative 5, guys, kung negative, ano yung magiging natin? So, kunwari, vertical shift natin sa negative 5. Kunwari lang, So, vertical shift, lapit sa camera. Kung ang given, guys, I think isa pag sa narrow si Kero, kunwari, is y is equal to negative 3 cosine of 1/2 x minus 5. Yung vertical shift natin, plus amplitude. Negative 5 plus amplitude natin, which is the 3 na lang. Tapos vertical shift minus amplitude. Negative 5 minus 3. Huwag na natin papakalaman kasi huwag na natin papakalaman yan. So, negative 2, negative 8. So, since negative yan,
Ang basihan lang po sa number line, hanggang -2. Oh, sino po yung nasa, kung negative yan, sino po yung nasa mababa? -2. Mali pala. Di ako tumitingin sa number sa order pair. Kasi, ganito yan eh. Kung negative yan, kung negative to, negative, akala ko sa negative ay malaki, maliit lang pala. Ganun ang purpose. So, si negative 8, akala natin mataas, mababa lang to. Kasi, ang usapan natin number line. Kung i-compare natin sa greater than or less than, so, greater than kasi si negative 2 is true kasi siya yung malaki. Siya yung malaki. Nasa una niya na, nasa unahan. Pero since negative yan, siya yung mababa, siya yung magiging unahan lang po ng graph natin. So, kung babasahin natin sa vertical sheet natin, sa cosine, since negative yan, ano yung pinakamababang mag-uumpisa sa point natin? Negative A, siya yung pinakamababang value. Kung pag-uusapan natin yung positive, ibang usapan na yan. So, kung ano yung unahan ng malaking value, siya yung mababang value, siya yung malaki. Kasi kung i-compare natin, kung is the greater than to 8. Pero, ang usapan ng positive, mali po yun. So, well, mahirap na i-compare. Ito na yon. So, papaliwanag natin negative 5. Less than kasi siya yung, ito malaki kasi positive yan. Ito yung mababa, is negative. Kung kumpara natin sa positive 5, sa vertical axis na sa cosine natin, 8 and 2. Since positive yan, siya yung magiging pinakamalaki. O, nagets mo ba? O, yan. So, yan. Ito yung magiging natin. So, bukas na natin pagpatuloy natin yung ganitong discussion na to. Gabi na. Okay, so siguro mga alas 8 ng umaga, i-continue natin yan. Okay, so maraming salamat sa panonood at thank you po sa pag-send ng batch. So, after ako mag-end live, ida-download ko po sa TikTok at ida-download ulit sa YouTube. Okay? Ingat kayo at magandang gabi. Bye-bye po. Yun lang. Maraming salamat sa kita-kits po tomorrow ate Gising ko yung alas 8. Bye-bye. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you. Gabi na eh. Thank you po. Papos natin yung mamaya. Okay? Bye-bye. Yun lang.